isang mahirap na lalaki sa probinsya na unang beses na pumunta sa palengke sa lungsod. Nakita niya ang mga seafood doon na ang presyo ay nasa 10 yen pataas. Ang mga ganitong bagay sa kanilang probinsya ay mas mura ng 10 beses. Nalaman niya na ang pagdadala ng mga paninda sa customs ay hindi madali, at nakita niya ang pagkakataon upang yumaman. Lihim na dinala ng mga lalaki ang mga seafood sa lungsod sa gabi, para maiwasan ang mga customs, at pagsikat ng araw ay nagtagumpay na sila. Nasa palengke na sila at handa nang ibenta ang mga paninda para kumita, pero pagkalakad pa lang ng ilang hakbang ay tinawag na sila ng tagapangasiwa ng palengke. Iyong inalok na bilhin ang lahat ng kanilang mga seafood. Sa mataas na presyo kaya naman ang tatlong lalaki ay natuwa at nagpasalamat sa kauminom. Magkano ang puhunan ninyo sa paninda ninyong ito? Magdaragdag pa ako ng 1.5, sabi ni Xiaosan sa tagapangasiwa. 5 yuan ang binili nila sa probinsya. Kung magdaragdag siya ng 1.5, magiging 7 yuan at kalahati na lang iyon. Kung ikukumpara sa pagod na ginugol nila para dalhin ito sa syudad, ay hindi naman ito sulit. Sige na nga, mukhang mababait naman kayong tatlo. Dadagdagan ko ng 1 yuan, 8.5. Hindi na nakapagpigil si Akai at pinutol ang sinasabi niya. Para na rin kayong nang hold up sa ganyang tawad. 16, 17 yuan ang bentahan sa labas. Kalahati lang ang binibigay niya. Ayaw na nilang makipag-usap pa. Napagdesisyonan ng tatlong binata na sila na lang ang magtitinda ng mga talaba. Tinuyo sila ng tagapangasiwa ng palengke. Kesyo mga palakang kokak daw. Wala raw silang alam sa kalakaran sa negosyo. Kung hindi raw nila makuha ang permiso niya, hindi raw sila makakapagnegosyo ng mapayapa sa palengke. Siyempre, hindi pinansin ng tatlong binata ang mga sinabi niya. Tatlong binatilyong bingi, walang takot sa baril, nagsimulang magtinda. Pero sa tuwing may dumadalaw na customer, agad nagpapadala ng mga tauhan ang namamahala ng palengke para manakot. Kahit magbawas pa sila ng ilang yuan, hindi pa rin sila makakapagbenta. Sa huli, matapos ang isang mahabang araw ng pag-aalok, nang dumilim na at nagsiuwian na ang ibang mga tindera, wala pa ring nabenta ang tatlo kahit 1 kilo man lang. Napagkasunduan nilang bumalik na lang bukas. Hindi inaasahan, wala silang kinita, tapos ngayon kailangan pa nilang magbayad ng 2 yuan na bayad sa palengke. Hindi pa nga nila alam kung saan at ano ang kakainin ngayong gabi. Saan naman kukuha ng pambayad sa upa sa palengke? May naisip si Chow Sam. Kumuha siya ng 1 dakot ng talaba at ibinigay sa empleyado kapalit ng upa sa palengke. Pero hindi pumayag ang empleyado. Sinabi ni Chow Sam na babayaran nila bukas. Sabi ng empleyado, hindi niya alam kung darating sila bukas. Si Akai, nainis na dahil walang benta ngayong araw, ay nakipagtalo sa kanya. Nakita nilang nagtatalo ang lahat. Ang namamahala sa palengke ay kalmadong lumapit at sinabihan ang empleyado na umalis. Pagkatapos ay sinabi niya sa tatlong tao, kay Chow Sam, na kung matalino sila, ibenta nila agad ang kanilang paninda sa kanya. Minamaliit niya ang mga taong tulad nila kaya mariin siyang tumanggi. Sabi niya, hihintayin daw niya kung ano ang mangyayari. Dadalhin daw nila ang mga paninda tapos ibabalik din. Ang gagaling mangusap pero wala silang dalang pera ngayon. Pagod na sila sa buong araw at hindi pa nakakakain, kaya baka wala silang matutulugan ngayong gabi. Naamoy nila ang masarap na pagkain mula sa carinderia. Tatlong gutom na tao na hindi na makakilos pa. Nakatingin sila sa loob at hindi mapigil ang mang-iyak-ngiyak. Sa huli, hindi na napigilan ni Tio Xiao. Pumasok siya sa loob, pero hindi naman siya magnanakaw ng pagkain. At pumasok siya agad sa kusina para hanapin ang may-ari. Tinanong niya kung tumatanggap pa ng empleyado ang kainan. Alam ng may-ari na nahihirapan sila, kaya pumayag siyang magtrabaho sila doon. Pagkatapos, ang tatlong lalaki ay naging empleyado. Nagsilbi sila sa kainan at walang tigil na nagtrabaho hanggang hiteng gabi. Sa oras na ito, 1 mesa na lang ng mga customer ang natitira, kaya nakakain na rin ng masarap ang tatlo. Pagkatapos marinig ang mga pinagdaanan nila ngayong araw, nakaramdam din ng pagkabahala ang may-ari. Sabi niya tutulungan niya silang alamin ang sitwasyon sa ibang mga palengke. Pagkatapos, umalis na rin sa wakas ang huling bisita. Dali-daling niligpit ni Xiao Shan ang mga plato at kubyertos nang mapansin niyang nahulog ng customer ang pataka nito sa sahig. Sa kapal ng pataka, tiyak na naglalaman ito ng 10,000 yuan. Dali-dali niya itong hinabol pero hindi na niya sila nakita. Nang makita ng dalawang kapatid niya ang pataka, medyo nagulat sila. Nang makita ito ni Xiao Shan, kinuha niya ang pataka at ibinigay sa may-ari, para isauli sa may-ari ng pera. Ipinagmamalaki ng amo silang tatlo. Tama nga ako, hindi ako nagkamali ng pinili hanggang sa magsara. Bumalik ang mga naunang customer para magpasalamat sa kanila, mga taong nagmula pa sa malayong hilagang silangan. Ang perang iyon ay pinaghirapan nila sa pagbebenta ng kahoy. Sa gabi, pinagsama-sama nilang tatlo ang mga mesa at natulog ng magkakatabi doon. Pagdating ng umaga, pumupunta ulit sila sa palengke para magbenta. Sa pagkakataong ito, hindi na nagbenta si Xiao Shen sa kanyang pwesto.
Hawak niya ang talaba sa kamay at tumatakbo sa iba't ibang pwesto. Buti na lang at mababait ang ibang mga may-ari ng pwesto. Kung hindi, siguradong napag-alitan ka na ng husto. Pero kahit na ganoon, hindi ka pa rin makabenta. Ang mayabang na namamahala ng palengke ay lumapit at binigyan sila ng dagdag na kalahating oras para mag-isip. Bibilhin niya ang lahat ng paninda sa halagang 8 yuan. At pagkatapos, bababa ng 1 yuan kada oras na lumipas. Hindi matagalan ng 3 ang kayabangan niya. Muling nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang panig sa pagkakataong ito. Biglang sumulpot kagabi yung grupo ng mga bisita mula sa Hilagang Silangan. Kaya biglang nagbago ang ugali ng manager ng palengke. Sobrang bait niya at gusto niyang makipagkaibigan, pero itong lalaki, ayaw talaga niyang makihalubilo sa mga taong katulad niya. Tinanong niya ang manager kung bakit hindi siya nagpaalam, bago niya sinubukang apihin ang mga kapatid niya. Nagulat ang manager ng palengke nang malaman niyang kilala nila ang lalaking taga-Hilagang Silangan. Diretsahang sinabi yon ng lalaki sa manager. Nakakita ako ng isang kaibigan na taga-Hunguyam na nakakaalam na ang mga kapatid ko ay binubuli at sinasamantalahan. Kaya pumunta siya at binili ang lahat ng paninda, at binayaran niya ito sa tamang presyo na gusto ng 3 magkakapatid. Nang makita iyon ng 3 lalaki, dali-dali nilang binalot ang mga paninda. Nagalit ang manager pero wala siyang nagawa. Kinailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Humingi siya ng tawad. Hindi niya kayang makipagtalo sa mga taong may kapangyarihan. Sa huli, lahat ng mga talaba ng magkakapatid ay naibenta na. Masayang bumalik ang 3 lalaki sa Carinderia, at plano nilang mag-inuman at magdiwang sa tanghalian. Ngunit hindi nila inaasahan na ang manager ay naghihintay na pala roon. Pagkakita sa kanila, sinabi niya agad, "Swerte lang kayo ngayon, kapag tinutulungan lang sila ng mga taga-Hilagang Silangan." Pagkaalis nila, ang lugar na ito ay sa kanya na. Kailangan ding sumunod ang presyo ng pagbenta ng seafood sa mga patakaran niya. Binitiwan ng manager ng palengke ang mga nakakahiyang salita at saka umalis. Bagamat mapaniil at mayabang siya, may punto rin naman ang mga sinasabi niya. Sa huli, makapangyarihan din siya rito. Mahihirapan silang 3 na kalabanin siya, gaya ng nakita natin kaninang umaga. Ang manager ng palengke ay isang taong madaling mauto. Nagdesisyon si Akay na gayahin ang lalaki sa Hilagang Silangan. Kinausap niya si TUSM at nagkaisa silang ni Akin para bigyan ng leksyon ang lalaki, para malaman kung mangbubali pa siya ng iba sa hinaharap. Pero hindi sumang-ayon si TUSM, kaya nagtalo sila. Sa huli, nagalit si Akay at nagdesisyong siya na lang ang gagawa. Sa kalagitnaan ng gabi, sinundan niya ang manager. Kumuha siya ng kahoy para turuan ito ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Pero nang dumaan siya sa waiting room, napagtanto niyang hindi ito ang tamang oras para sumugod. Kaya naisip ang puntahan sa bahay para bugbugin siya. Pero pagdating doon, may isa pa palang tao. Sa narinig nila, parang yung isa ay pinuno ng isang pabrika. Pag-aari pala ng estado. Kaya pala yung tagapamahala ng palengke. Hindi lang pala nambubuli ng mga mahihirap na magsasaka, pati pabrika ng gobyerno, niloloko rin pala. Si Akay, narinig niya yung malaking sikreto. Pag-uwi niya, sinabi niya kina Xiaoshen. Nagulat sila nang malaman na kung direktang ibebenta sa pabrika, aabot ng 20 yuan ang presyo ng talaba. Kung ganun, bakit pa sila magpupunta sa maliit na palengke? Agad nilang pinuntahan ang purchasing manager at sinabing bumili raw ito ng seafood sa market manager. Sa presyong ilang beses na mas mataas kaysa sa presyo sa palengke. Itinanggi ng purchasing manager na siya mismo ang pumunta sa palengke para magsuri ng presyo ng mga seafood sa mga pwesto roon. Mas mataas pa raw ang presyo sa mga pwesto kaysa sa presyong sinabi ng market manager. Ipinaliwanag ni Xiaoshan na lahat ng mga nagtitinda sa palengke ay sunod sa nirin sa market manager. Tiyak na plinano na nito ang lahat para maharap ang purchasing manager. Nangangambang hindi pa rin naniniwala ang purchasing manager, ipinakita ni Xiaoshan ang ebidensya niya para sa araw na iyon. Galit na galit ang manager nang makita niya iyon. Nakita naman ni Xiaoshan ang pagkakataon, kaya sinabi niya sa manager na taga-baybayin sila ng Tanshan. Lahat daw ng pamilya roon ay may seafood at dekalidad ang mga pinatuyong produkto nila. Kinukuha raw ng manager ang mga paninda niya mula sa probinsya nila. Pagkatapos, dinadala niya ito sa syudad para ibenta at kumita. Sa halip na hayaan siyang kumita bilang middleman, mas mabuting diretso na lang silang makipag-partner. Mas makakabuti raw ito para sa kanilang dalawa. Nakita ng manager ang sinseridad ng 3 binata, at isa pa, mukha naman silang mga simpleng magsasaka. Nag-iwan ng calling card ang manager sa kanila. Sabi niya, babalik siya sa ika-5 ng susunod na buwan para bumili. Basta pasado lang sa standard ang kalidad ng mga seafood nila. Pipirmahan na nila ang kontrata para sa pangmatagalang pagbili. Tuwang-tuwa silang 3 at tiniyak sa manager ang kalidad ng produkto nila. Masayang nagkukwentuhan ang 3 binata habang pauwi sa kanilang nayon. Nang mabalitaan ang pagkakaroon ng kita ng bawat pamilya, masayang pinalibutan sila ng mga taga-nayon. Maging ang kalihim ng barangay ay dumating din.
Malugod na sinalubong ang kanilang pagbabalik matapos nilang ipamigay ang pera sa lahat ng tao sa nayon. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang magkakapatid para magdiwang. Pinag-usapan nila ang tungkol sa plano ni Manager He. Pakiramdam ng lahat, ito na ang daan para yumaman. Ang mga pinatuyong lamang dagat dito ay walang gaanong halaga. Halos lahat ng pamilya ng mangingisda ay mayroon nito. Kung titipunin natin ang mga ito at ibebenta, wala pang 1 taon. Malaki na ang kikitain natin. Pagdating ng panahon, maaari pa tayong magtayo ng pabrika. Kinabukasan, kinausap ni Xiao Shan ang kanyang ina tungkol dito. Pero hindi katulad sa syudad ang kanayunan. Hindi nakakasabay ang pag-iisip nila sa bilis ng reforma at pagbubukas ng ekonomiya. Pakiramdam ng ina, puro haka-haka lang ang negosyo. Pagsasamantala sa mga manggagawa ang pagtatayo ng pabrika. Bigla na lang, dinagsa ng mga taga-baryo ang bahay ni Dong. Lahat sila ay may dalang mga pinatuyong lamang dagat para ibenta niya. Para hindi mapahiya, pinatuloy sila ng ina sa bahay. Kahit walang puhunan si Xiao Shan, malaki ang tiwala sa kanya ng mga taga-baryo. Pinakiusapan siyang mag-iwan ng resibo at babayaran na lang sila pagkabenta ng mga paninda. Kaya kinabukasan, muling naglakbay ang tatlo. Dalawang matalik na magkaibigang si Xiao Hu at Xiao Yan ay hinatid sila sa may labasan ng nayon. Pinahiram pa nila ang kariton nila para hindi sila gaanong mahirapan sa paglalakbay. Masayang nagsimula ang kanilang paglalakbay. Pagsapit ng takip silim, nakarating na sila sa Carinderia. Ngayong araw ay 5 ng buwan. Nangako si Manager He na makikipagkita siya sa kanilang tatlo ngayong araw. Abala sila sa pagtatrabaho, at anabangan siya buong gabi ngunit hindi siya dumating. Hanggang sa magsara ang Carinderia, nag-usap-usap silang tatlo. Kung hindi siya darating ngayong gabi, hahanapin nila siya bukas gamit ang address sa calling card. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, biglang kumatok at pumasok si Manager He. Sabi niya nasiraan daw siya ng sasakyan sa daan kaya siya naantala. Mabilis na kinuha ng tatlo ang mga produkto para ipakita sa kanya. Pagkatapos suriin, nasiyahan ng department head sa kalidad ng produkto. Sinabi niya sa kanila na dalhin lahat ng mga produkto sa kanila bukas para timbangin. Bukod pa rito, naroon din mismo ang department head na si Tan, mula sa supply at sales department. Dagdag pa niya, sinabi niya sa kanilang tatlo na huwag siyang tawaging department head. Sa harap ni Boss Tan, dahil si Boss Tan ang tunay na department head, tawagin na lang daw siyang kuya. Masayang tumango ang tatlo at pagkatapos ay inihatid siya pauwi. Kinabukasan, dinala ng tatlong lalaki ang mga paninda para timbangin. Si Chief Tang mismo ang dumating para suriin ang mga paninda. Binigyan ni Xiao Shen si Chief Tang ng isang pakete ng mamahaling sigarilyo para magpasalamat sa pabrika sa pagtanggap ng kanilang mga paninda. Nasiyahan din si Boss Tang sa mga panindang dekalidad. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na bilhin ang lahat ng kanilang paninda. Nang makita ito ng chief, nagmungkahi siya kay Boss Tang. Nabilhan sila ng ilang lokal na espesyalidad para iuwi bilang regalo sa kanilang mga mahal sa buhay. Bukod pa rito, maingat na sinabihan ni Cho daw si Xiao San na pahalagahan ang pagkakataong makausap ang mga lider. Pagkatapos noon, umalis na ang dalawa, at naiwan na lamang ang pinuno ng departamento at ang dalawang tanga. Matapos timbangin, tinulungan ng dalawang lalaki na buhatin ang mga kalakal at ilagay sa lupa, eksakto sa lugar na hinihingi ng pinuno ng departamento. Ngunit hindi inaasahan, pagtalikod niya, pinagpalit na niya ang mga kalakal ng kanyang mga pamangkin. Ang dalawang tanga ay walang kaalam-alam. Patuloy pa rin silang nagpapasalamat sa kanya. Nagdahilan ng pinuno ng departamento na may hahanapin pa siya. Umalis na ang driver sa pinangyarihan. Pagtalikod niya, dumiretso siya sa accounting office para kumuha ng pera. Halos 5,000 yuan ang pera. Isang napakalaking halaga para sa mga taga-probinsya. Hintayin ang driver at mga trabahador ng pabrika para inspeksyonin ang mga produkto bago nila natuklasan na ang mga pinatuyong lamang dagat. Kanina ay naging mga aipa at ladrilyo na. Nahuli ang dalawang hanggal at hinintay ang pagbabalik ni na Manager Chin at Xiao Shan. Ang manloloko ay matagal nang nawala. Kahit tumalon pa sila sa ilog Huanghe, hindi nila mahahuhugasan ang kanilang kasalanan. Nang marinig niyang magsusumbong sila sa pulis, nagalit si Akai at dumampot ng dalawang ladrilyo para makipag-away. Natakot ang lahat at mabilis na nagsipagtago. Sa huli, tumakas ang dalawang tanga, iniwan siya mag-isa. Agad na inaresto ang kawawang si Xiao Shan at dinala sa istasyon ng pulis. Pilit siyang nagpaliwanag pero hindi siya nakaligtas sa kasong pandaraya, at higit pa rito, pandaraya sa isang state-owned enterprise. Pagkatapos noon, tumawag ang pulisya para iulat ang resulta ng investigasyon sa sekretarya. Hindi naniniwala ang sekretarya at muling nagtanong sa pulisya para kumpirmahin ito. Dahil kahit ano paman, mga gamit lang naman ng pamilya ang dala nila, para ibenta at kumita lang. Kinumpirma ng pulisya na totoo ang kaso. Dinakip siya dahil sa panloloko ng ilang libong yuan. Maaaring makulong siya habang buhay.
Gulat na gulat ang kalihim. Dati, pinayagan niya si Xiao Shan na lumabas para magbenta. Dahil gusto niyang magdala ng benepisyo sa mga kababayan, ngayon ay nagdulot siya ng malaking problema. Natatakot na hindi makakatakas ang lahat sa kasalanan. Nagsasamantala, mabilis niyang tinawag ang mga taga-baryo para magkaisa. Sinabi na ang mga pagkaing dagat na iyon ay pag-aari ni Xiao Shan. Walang kinalaman sa lahat. Duwag ang kalihim at walang alam sa pambansang patakaran. Agad na nagsumbong si Tia Yuyen sa kanyang ina, si Tia SM. Mabilis na dumating ang mayor at ang mga pulis sa nayon. Paulit-ulit na tumanggi ang sekretarya sa mga tanong nila. Ano man ang itanong, ang sagot niya ay hindi ko alam. Ngunit dumating si Tia SM at si Tia Yuyen para ilantad siya. Madali ang hinailan ng sekretarya si Tia SM palabas. Sabi niya, kung sino ang gumawa, siya ang mananagot. Huwag na nating palakihin pa ang gulo. Mahihirapan tayong ayusin ito mamaya. Galit na tinawag ng ina ang lahat ng mga taga-nayon. Pakiusap, sabihin niyo ng malinaw ito sa pulis. Pero sila, kapag kumikita ng pera, tuwang-tuwa. Ngayon, kapag may napapahamak, gusto lang nilang protektahan ang sarili nila. Kahit isang salita ng tulong, walang nag-aalala. Nagmamakaawa, sumisigaw para humingi ng tulong. Sa huli hindi kinaya ang pagkabigla, nawalan ng malay sa lugar. Ang kalihim ng bayan ay lumapit at nakita ang eksenang ito. Pagkatapos magsialisan ang mga tao, pinuntahan niya ang kalihim at ang mayor para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ang kalihim ng baryo ay sinasabi pa rin ang mga salitang sinabi niya dati. Paulit-ulit na ipinapaliwanag na hindi ito pagsasamantala. Sinabi rin ng alkalde na nagsagawa na siya ng pagsisiyasat. Hinding-hindi niya papayagan na mangyari ito. Hindi natanto ng dalawang ito ang MUCHT. Ang problema ay ang panloloko sa kumpanya ng gobyerno, hindi ang personal na pangungulimbat. Sinabi ng pulis na sinusubukan nilang mahanap ang pinagmulan ng mga produkto. Kailangan lang nilang patunayan na totoong mayroon ito para malinis. Ang pangalan ni Xiao Shan, ang sekretarya at alkalde. Nagulat ang sekretarya at alkalde nang marinig ito. Inakala ng sekretarya ng bayan na makitid ang pag-iisip ng mga opisyal ng baryo. Hindi ko magawang sabihin ang totoo para maipaliwanag ang lahat. Nang gabing walang masyadong tao, ang sekretaryo ay pumunta sa ina ni Xiaoyan para alamin ang nangyari. Nang makita ng ina ni Xiaoyan ang isang importanteng tao sa kanilang bahay, agad siyang lumuhad at nagmakaawa. Nakita iyon ng sekretaryo at tinulungan siyang tumayo. Doon na ikwento ng ina ang lahat ng nangyari. Kamakailan lamang, para patunayan ang kanyang sinasabi, ibinigay niya ang listahan ng mga baniling seafood sa sekretaryo. Sa wakas, nakuha na nila ang matibay na ebidensya. Kasabay noon, ang manager ng palengke ay nag-i-inhuman kasama ang masasamang kasama. Siya pala ang nagplano ng pandaraya. Ang pabrika ng bayan, ang pinuno ng tanggapan, si Jihak, ay isa ring biktima ng kanyang patibong. Mayabang niyang ikinwento ang kanyang masasamang ginawa, ngunit hindi niya alam na narinig ito ng may-ari ng Carinderia. Nagplano ang mag-asawa na iulat ito sa pulisya. Kinabukasan, kinuha ni Kalihim Hao ang listahan ng mga binili para sa paglilinaw. Ang mga mata niya ay napunta sa dulo ng mesa. Nais ng kalihim ng barangay na maglaho na lang sa lupa. Sinigawan siya ng alkalde at dali-daling itinanggi ang kanyang responsibilidad. Natanggap na rin ng pulis ang ulat ng mag-asawa. Agad na dinala ng may-ari ng Carinderia ang tagapangasiwa ng palengke sa istasyon. Nilaipat niya lahat ng sisi sa hepe ng seguridad noong una. Pero paano kaya matatakpan ng mga depensang yan? Sa huli, inamin na rin ng pulis ang kanyang kasalanan. Nakalaya si Xiao San at nakauwi na. Nahuli na ang mga mandaraya, pero ang masama, naubos na nila ang 5,000 yuan. Kaya pag-uwi niya, wala na siyang paninda at pera. Una sa lahat, umuwi ka muna at sabihin mo sa nanay mo na ligtas ka. Pagkatapos, tawagin mo ang mga kaibigan natin para mag-isip tayo ng paraan. Gusto kong bayaran ang mga kababayan natin sa barangay dahil nagbigay sila ng paninda. Kung ipinagbili nila ito, dapat may pananagutan sila. Hindi sumasang-ayon ang dalawa mong kaibigan sa gusto mong gawin, dahil hindi nila kayang bayaran ang ganoong kalaking halaga. Isa pa, biktima rin lang sila. Nais lang nilang tumulong sa simula. Walang sino man ang nagnais na mangyari ito. Tumakas ang dalawang ito noon at iniwan ka para mahuli. Ngayon, nang marinig nilang kailangang magbayad, agad nilang tinanggihan ang responsibilidad. Magagaling nga kayong mga kapatid, pero iba si Tio Sam kaysa inyo. Ayaw kong mapahiya ang tiwala ng lahat kaya kinabukasan, tinawag ko ang mga taga-baryo sa simbahan ng aming angkan. Taos-pusong humingi ng tawad si Tio Sam sa lahat at sinabing babayaran niya ang utang. Kahit naniniwala ang lahat, nagpapirma at nagpa-thumb mark pa rin ako sa promissory note sa bawat isa. May isang nanay na nagsabi na tutulong siyang magbayad ng utang. Nagdulot ito ng malaking problema sa aming pamilya. Namatay na si Tio Sam, ang tatay ko, 6 na taon na ang nakakaraan.
Mahina ang kalusugan ni mama, madaming sakit, tapos may dalawa pa akong nakababatang kapatid na nag-aaral. Sinabi ni Xiaoshan na gagayahin niya ang kanyang tatay para ang pamilya niya ay mamuhay ng masagana, pero tinutulan ito ng husto ng kanyang nanay. Dahil ang tatay niya ay namatay noong nag-OFW ito sa Timog Silangang Asya. Pagbalik niya, abo na lang ang kanyang tatay, kaya ayaw ng nanay niya na magtrabaho sa ibang bansa ang anak niya. Kinabukasan, isang magarang kotse ang pumasok sa kanilang nayon at huminto sa tapat ng ancestral house ng pamilya Xiao. May mga bumabang lalaking naka-Amerikana at kurbata. Sila pala, ang mga kasamahan ng tatay ni Xiaoshan na nagtrabaho sa Timog Silangang Asya. Ngayong nakauwi na sila sa kanilang nayon, hangad nilang paunlarin ito. Naalala nila ang kanilang malalim na pagkakaibigan kay Tio SM. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para maipasok si Tio SM sa pabrika ng tela. Espesyal pang ibinili ng mga namumuno sa tagapamahala na si Tio SM ay pinadala ng nakatataas para mag-aral. Isang magsasaka si Tio SM, walang alam sa teknolohiya at hindi nakapag-aral. Ngunit masipag siyang matuto dahil alam niyang kahit may koneksyon siya sa nakatataas, kailangan pa rin niyang magsumikap. Matapos ang ilang panahon, malaki ang kanyang iginaling. Ngayong araw, napansin niya ang isang trabahador na kumukuha ng tela sa pabrika. Nang tanghalian, dahil sa kuryosidad, tinanong niya ang manager at nalaman niyang maraming retesong tela sa pabrika. Pinapayagan ng pabrika ang mga trabahador na iuwi ang mga ito para ay tagpi-tagpi at gawing damit. Ito ay maituturing na maliit na benepisyo para sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng trabaho, napansin niyang may ilang trabahador na palihim na kumikilos. Ninanakaw nila ang mga magagandang tela sa pabrika. Napansin ni Xiaoshan na may mali. Lihim niya silang sinundan at nalaman niyang ibinebenta pala nila ang mga ninakaw. Pagkatapos ng main-itang pagtatalo, inagaw ni Xiaoshan ang bag ng tela sa kanila, at tumakbo. Hinahabol nila siya dahil sa takot na mabunyag ang kanilang ginagawa. Itinulak nila si Xiaoshan sa lupa tapos pinagpapalo siya ng baril. Narinig ng leader ang ingay kaya dali-dali siyang tumakbo para tingnan ang sitwasyon. Sinisi ng tatlong magnanakaw si Xiaoshan na nagnakaw daw siya ng magandang tela sa pabrika at ibinenta sa labas. Inimbitahan ng leader ang apat sa opisina. Kahit walang tigil nilang sinisisi si Xiaoshan, pero matalas ang mata ng direktor ng pabrika, kaya ipinag-utos niyang suriin ang mga bag nila. Sa huli, nakahanap sila ng matibay na ebidensya. Nang malaman ng tatlong magnanakaw na nabisto sila, dali-dali silang nagmakaawa ng tawad. Nakita niyang lahat sila ay mga manggagawa sa pabrika. Bukod pa rito, dahil maliit lang naman ang halaga ng ninakaw na tela, nagdesisyon ng bagong manager na huwag nang magsumbong sa pulis. Kung hindi, makukulong sila ng kalahating taon. Pagkaalis nila, biglang nagkaroon ng ideya si Xiao Lei at iminungkahi ito sa manager. Maaari raw niyang bilhin lahat ng mga scrap na tela, at sa kanya ito ibebenta sa labas. Sa ganoon, hindi lang mapipigilan ang mga pangyayaring tulad ng nangyari ngayon, kundi makakakuha pa ng dagdag na kita ang pabrika. Naisip ng manager na magandang ideya iyon kaya pumayag siya. Nagsimulang magtulungan ang dalawa. Pagkatapos, gumawa sina Xiaoyan at Xiaohu ng isang bisikleta. Magbenta mula sa kariton ng mga scrap, hindi na kailangang bumili ng scrap sa hinaharap. Magkasama silang nagbebenta ng tela. Ang kanilang mga kilos ay mabilis na nakakuha ng pansin ng mga masasamang tao. Ang lalaking nagngangalang Wei ay pinuno ng departamento ng pamumuhunan sa pabrika. Palagi siyang nakikipagtulungan sa mga gangster, madalas na ginagamit ang mga reklamo sa pamumuhunan para kumita. Bukod pa rito, apo siya ng alkalde, kaya walang sino man ang nangahas na gumalaw sa kanya. Ngayon, pinuntirya niya si Xiaoshan at Xiaoyan na masayang nagbebenta. Agad niyang inutusan ang mga tao sa pamilihan na kumpiskahin. Hindi lang nila kinuha ang mga paninda ni Xiaoyan, kundi marami pang magsasaka sa nayon, mga taong nagdadala lamang ng mga itlog, o mga gulay na tanim nila mismo. Nagtitinda sila sa kalye para kumita pa ng konti para sa kanilang pamilya. Naaresto sila dahil sa umano'y pagsasamantala. Ang mga walang hiyang ito, dahil sa kapangyarihan nilang hawak, ay nananakit sa kapwa nila Pilipino. Ano man ang gawin ng mga tao ay hindi pinapayagan. Dahil dito, pinagmultahan sila ng mga autoridad ng 20 yuan bawat isa. Labis na nagalit ang mga magsasaka dahil sa walang dahilan na pagmumulta. Habang nagkakalkula ang lahat para magbayad ng multa, dumating ang mayor at ang bagong kalihim. Kaya pala mayabang si Chief ng Wei, dahil may suporta siya ng mayor. Ngayon, mayroon ng bagong kalihim. Ang masasayang araw nila ay malapit na ring matapos. Agad na nag-utos ang kalihim na pauwiin sila, pero ayaw pumayag ng mga tagapamahala ng palengke. Sabi niya, ang ginagawa ni Xiaoyan ay pagsasamantala. Mabuti na lang at dumating si Xiaoshan. Ibinigay niya ang kontrata sa pagbili at ang mga libro ng accounting sa kalihim. Tingnan ninyo, malinaw na ipinapakita ang impormasyon sa pagbili at pagbebenta. Sa wakas, tumahimik din ang mga walang hiyang yun. Pagkatapos, isinumbong ni Xiaoyan ang mga ginagawa ng mga tagapangasiwa ng palengke.
Araw-araw, gumagawa sila ng dahilan para lumabas, kunwari sinusugpo ang mga nagsasamantala. Basta na lang nila hinuhuli ang maliliit na magsasakang nagtitinda. Pinipilit pa nila ang mga tao na bigyan sila ng sigarilyo at mamahaling alak. Kung hindi, kukunin ang mga paninda nila o papatawan pa ng multa. Hindi dapat maging opisyal ang mga taong ganyan. Nang malaman ng kalihim ang nangyari, pinagalitan niya ang mga tauhan niya. Sinabi niyang dapat makisama at dumamay ang mga opisyal sa mga tao. Ikinumpara ang hirap at paghihirap sa mga mamamayan. Ang mga ginawa nila ay nakapanghihimasok sa kredibilidad ng mga opisyal, partido sa puso ng mga mamamayan. Hinihingi niya ang mahigpit na pag-areglo. Ang mga empleyadong sangkot dito, sinaway sila ng bagong kalihim ng matagal. Kaya't ang mga opisyal na may mataas na ranggo ay hindi na nakapagsalita. Pagdating ng gabi, tinawag ng punong tanggapan ang pinuno ng departamento na si Wei. Kung siya ay mananagot, ang mga opisyal ng pamumuhunan tulad niya ay mananagot din. Una, hindi nang ahas ang punong tanggapan na hayagang ipagtanggol siya, kaya't maaari lamang siyang ilipat sa isang malayong lugar. Ang paghihirap na ito ay nagdulot sa kanya ng mas matinding pagkamuhi kay Xiao Shan. Nang mga sumunod na araw, sina Tiao Sam at Sayao Ian ay nagpatuloy sa kanilang negosyo. Ngunit napagtanto nila na kung magpapatuloy sila sa ganitong pagbebenta, hindi sila kikita ng malaki. Iminungkahi ni Sayao Ian na tahiin ang mga tela na ito upang maging bedsheet at pillowcases. Sa pagbebenta ng mga natapos ng produkto, mas kikita sila ng malaki. Si Tiao Sam na ang magiging responsable sa pagbili at pagbebenta. Samantalang siya naman ang mag-aasikaso sa paggawa. Nagkasundo silang dalawa at pagkatapos ay umuwi na. Hindi nila inaasahan na sa pag-uwi ay makakasalubong nila ang mga basagulero. Nauna na nilang sinabi na ang kanilang leader ay gustong mag-imbita ng mga importanteng bisita para kumain. Dahil natatakot si Xiao Shan na mabuli si Xiao Yan, pinauwi niya muna ito dala ang mga paninda. Siya na lang mag-isa ang haharap sa leader ng mga ito. Nakita ni Xiao Shan ang pagyayabang ng mga ito. Kaya inaya niya silang uminom bilang paggalang. Natuwa naman ang leader at inakala niyang maimpluwensya siya. Kaya sinabi na niya ang tunay na dahilan kung bakit niya pinatawag si Xiao Shan. Aniya, maliit lang ang kinikita sa pagkolekta ng mga retesong tela, samantalang mayroong malaking negosyo tulad ng pabrika ng tela. Kung magtutulungan sila, siguradong yayaman sila. Hindi syempre papayag si Xiao Shan. Sinabi niya sa pinuno, ito ay paglabag sa batas. Kahit mahirap ka, hindi ka naman siguro naghihirap ng sobra para kumain sa kulungan. Nagbanta ang pinuno na simula ngayon, hindi na siya dapat makialam sa bagay na ito. Kung hindi niya masisiguro ang buhay ni Xiao Yan. Walang hiya ang pinuno at tinamaan ang kahinaan ni Xiao Shan. Galit na galit siya pero hindi niya alam kung ano ang gagawin. Alam kong hindi ko sila kayang labanan ng mag-isa. May kasabihan nga na ang nakakaalam ng tamang panahon ang tunay na magaling. Ang pakikipaglaban hanggang sa dulo ay pareho lang kaming mawawalan. Kaya napilitan si Xiao Shan na magpanggap na sumang ayon sa kanila. Nakipagkita siya sa kanila ng 2:00 ng madaling araw sa likod ng pabrika. Pero maingat din ang kanilang leader. Natatakot siyang baka magsumbong si Xiao Shan sa pulis. Kaya gusto niyang ituloy agad ang plano ngayong gabi. Samantala, tinawagan na ni Chief Wei ang security department ng textile factory. Binalaan niya sila na may magnanakaw na papasok ngayong gabi. Pero hindi niya sinabi kung sino ang magnanakaw. Pagkatapos ay agad niyang binaba ang telepono nang malaman ito ng direktor ng pabrika. Agad na nagpadala ng mga gwardya ang direktor para bantayan ang bodega at hintayin ang pinuno ng mga magnanakaw na si Xiao Shan para simulan ang kanilang operasyon. Isang grupo ang mahusay na tumalon sa pader. Sumunod sila sa gilid ng pader at palihim na pumasok sa bodega. Nakaantabay na pala ang mga gwardya sa damuhan sa gilid ng daan. Hindi nila agad hinuli ang mga magnanakaw. Sa halip, palihim nila itong sinundan. Ginamit ni Xiao Shan ang susi para buksan ang bodega ng mga tulisan. Sobrang saya nilang makakita ng ganito karaming tela. Nag-iisip sila na yayaman sila ngayong gabi. Sinamantala niya ang pagiging kampante nila. Dali-dali siyang lumabas at isinara ang pinto. Tapos na si Chu Sam. Diretso niyang ipinakulong ang mga gangster. Napagtanto niya na marami pa siyang dapat matutunan. Kung hindi, kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang labanan ng iba. Malaki ang pasasalamat ng direktor ng pabrika sa kanya. At nag-alala pa siyang ipagluto siya ng pansit sa kusina. At the same time, he warned me to be careful in everything I do from now on. If the security guard had arrived earlier today, then maybe I would be in jail right now. Although the leader's underlings have been arrested, 2 others escaped for fear of being implicated. They immediately sought help from the corrupt division chief. Sure enough, they hit the nail on the head. Now he is worried that there is no one to deal with Xiao Shan. Kaya nagdahilan siya sa mga pulis para magawa nila ang paghihiganti.
para mautusan nilang arestuhin si Xiaosan, at pagkatapos ng paghihiganti, magbibigay siya ng pera para makatakas sila papuntang ibang bansa. Kinabukasan ay ang araw ng pagsusulit sa kolehiyo ni Xiaohu. Mabait na ihatid siya ni Xiaosan sa examination center. Ngunit sa daan, hinarang sila ng isang grupo ng mga tao. Nakitang delikado ang sitwasyon, iniwan ni Xiaosan ang kanyang bisikleta at tumakbo para mailigaw ang mga ito. Sumigaw sila, "Xiaohu, tumakbo ka!" Binugbog at tinamba siya ng mga gangster. Nang makita ito ni Xiaohu, agad niya itong tinulungan. Bagbog sarado silang dalawa. Mukhang nabali ang braso ni Xiaohu. Gusto siyang dalhin ni Xiaoshan sa ospital, pero desidido siyang mag-exam. Dahil sa tindi ng mga sugat niya, hindi siya makasulat, hindi na niya matutuloy ang pagsusulit. Nangangahulugan itong nasira na ang kinabukasan ni Xiaohu. Sinisisi ni Xiaoshan ang sarili niya. Alam niyang siya ang puntirya ng mga yun. Nadamay si Xiaohu, kaya ang nagawa lang niya ay pag-aluhan ang nakababatang kapatid na kumuha ulit ng pagsusulit sa susunod na taon. Pero si Xiaohu ay ampon at panganay pa naman sa pamilya. Naniniwala si kuya na wala na siyang mukhang may haharap pa. Ayaw na niyang maging pabigat sa bahay at determinado ng sumama kay Xiaosam para magtrabaho, para may mapanustos siya sa mga magulang at nakababatang kapatid. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, binigyan ni Manager Wei ang dalawang basagulero ng pera. Inutusan niya silang umalis ng malayo at huwag mahuli ng pulis. Kinabukasan, sumali na si Xiaohu sa grupo ng mga nagtitinda ng tela. Noong nakaraan, iminungkahi ni Xiaoyan na gumawa ng mga produkto. Kaya ngayon, pumunta silang tatlo sa palengke ng bayan para mag-aral. Ngayong taon, ang bayan ng Xi'an ay itinuturing na maliit na Hong Kong. Anumang estilo at disenyo na makikita sa Hong Kong ay makikita rin dito. Ang problema lang, halo-halo ang peke at totoong produkto. May nagustuhang damit si Xiaoyan na nagkakahalaga ng 70 yuan. Binili ito ni Xiaoshan para sa kanya. Pagkatapos, may nakita silang tatlo na isang patahian. Maunlad ang negosyo ng patahian. Lahat ng mga customer ay may dalang mga magazine ng fashion para sa pagpapagawa ng damit. Makikita sa loob ang mga pinakabagong disenyo mula sa Shanghai. Mas makakatipid tayo kung gagawin natin to, kaysa bumili ng mga damit na gawa na at mamahalin. Napansin nilang malaki ang kita sa negosyong pananamit, at saka, lahat ng kababaihan sa probinsya ay marunong manahi. Habang kumakain, nag-usap ang tatlo. Nagdesisyon silang bumili ng ilang kagamitan para gumawa sila mismo, para magnegosyo at kumita ng malaking pera. Bumili ang tatlo ng dalawang makinang panahi at bumalik sa baryo. Kaya lahat ng tao sa nayon ng AI ay sabik na sabik manood. Nang sumunod na mga araw, sina Xiaoshan at Xiaohu ang namamahala sa pagdadala ng mga paninda sa palengke para ibenta. Si Xiaoshan at ang ilang kababaihan ng pamilya Xiao ang namamahala sa paggawa ng mga produkto. Maganda ang takbo ng negosyo. Bagamat mukhang simple lang, ito ang oportunidad ng bagong panahon. Ito rin ang unang bugso ng benepisyo ng reforma at pagbubukas. Gayunpaman, padami ng padami ang mga order. Kaya naman paunti ng paunti ang lakas ng ina ni Xiaoshan. Napakasama naman ng araw na ito, 100 damit ang order. Pag-usapan natin, kanselahin na lang kaya natin ang order na ito. Dahil kahit ano paman, ang kalusugan ng nanay ang pinakamahalaga. Biglang nagkaroon ng ideya si Bunso, pwede raw umupa ng ibang tao para gawin iyon. Pero sinabi ni nanay na pagsasamantala raw iyon. Baka maturingan pa silang kapitalista, kaya pumunta si Bunso kay Tatay Xiaoyan para humingi ng payo. Pero pareho lang din ang sagot na natanggap niya sa nanay niya. Sabi ng tatay niya, kahit na may pulisya na ang bansa na pagbubukas ng ekonomiya, pero tinuturuan lang nito ang mga tao kung paano yumaman. Isa pa, mabilis magbago ang mga patakaran ngayon. Pag nagbago, hindi nila alam ang gagawin. Wala talagang solusyon dito. Ang mga magsasaka noon ay dumaan sa maraming pagsubok, kaya maingat sila kahit tutol na tutol ang mga magulang nila. Pero inaasahan na ito ng magkapatid. Natural lang na hindi sila susunod. Nagpa siya pa rin kumuha ng mga manggagawa at bumili ng ilang makinang panahi para matapos sa oras. Kinabukasan, dumating ang mga babae sa nayon para magtrabaho. Hindi pa rin mapakali ang nanay ni Xiaoshan tungkol dito, kaya nagsinungaling ang magkapatid sa pinuno ng nayon na pumayag na raw sila. Sa mga sumunod na araw, lalong umunlad ang negosyo ni Xiaoshan. Ang mga damit nila ay mga peke mula sa Hong Kong. Maganda ang kalidad pero mura kaya mabili. Gayunpaman, muli silang pinuntahan ng walang hiyang hepe ng departamento na si Wei. Ipinadala niya ang mga tao para magtanong-tanong, at nalaman niya na hindi lang nagbukas ng pabrika si Xiaosam, kundi nag-hire pa siya ng mga empleyado ng walang pahintulot. Agad siyang tumawag para mag-report sa munisipyo. Dahil dito, tinawag at sinaway ang sekretarya ng barangay. Isang malakas na saway mula sa mayor ang natanggap ng sekretarya ng barangay. Inutusan siyang parusahan si Xiaosam, bilang babala sa mga taong gustong yumaman.
Pagkaraan ng ilang araw, kinumpiska ang lahat ng makinang panahi at tela sa pabrika. Sinikap ni Xiao Yan na pigilan ito, pero hindi niya kayang labanan ang mga opisyal na ito. Tinawag din sina Xiao Sam at Xiao Hu sa munisipyo para ipinaliwanag namin ang aming pagkakamali sa merkado. Hindi kami lumabag sa batas. Ayon sa batas, ipinagbabawal lamang ang mga kapitalista, na may 8 o higit pang manggagawa, samantalang 7 lamang kami. Ito ay tinatawag na maliit na negosyo, at sinusuportahan din ito ng gobyerno. Sinabi ng merkado na hindi nila dapat gamitin ang patakaran ng bansa bilang pananggalang. Matigas pa rin ang ulo niya at hindi niya sila pinayagang magpatuloy sa negosyo. Si Tio Sam ay lubhang nagalit. Kahit anong paliwanag, ayaw makinig ng merkado. Nakita ng merkado na ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali, ay pakulong mo siya sa kulungan para matuto ng 2 buwan. Hindi ko akalain na sa mismong oras na ito, umuwi ang Kalihim mula sa pagpupulong. Sa pagkakataong ito, nalaman din ni Kalihim Hao ang tungkol dito kaya personal siyang pumunta rito. Hiningi niya na ibalik ang lahat ng mga gamit na kinumpiska sa bahay ng mga Xiao. Para maibalik nila ang kanilang negosyo, hindi dapat hadlangan ng mga opisyal ang daan ng mga tao. Sa halip, dapat silang maglingkod ng buong puso para matulungan ang buhay ng lahat na gumanda. Bagamat medyo mahinahon ang mga salita ng Kalihim, ngunit napakatigas ng kanyang paninindigan. Sinabi niya sa merkado, kung hindi naiintindihan ng mga opisyal ng gobyerno ang mga patakaran, dapat man lang ay marunong silang umunawa, kung hindi, ano ang silbi nila sa gobyerno, mas mabuti pang mag-alaga ng aso, at least susunod pa iyon sa utos. Pagkatapos, ipinatawag ng Kalihim ang 2 Xiaoshan sa kanyang opisina. Ipinakita niya sa kanilang dalawa ang isang painting, at ipinaliwanag ang kahulugan nito. Hinikayat niya ang mga kabataang tulad nila na isagawa ang mga bagong reforma ng Central Committee upang masira ang tanikala ng lumang pag-iisip ng mga tao sa kanilang lugar at makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng kanilang mga kababayan. Ang pagtatayo ng matatag na bansa, hindi nagtagal at naibalik ang lahat ng kagamitan at tela. Matapos marinig ang sinabi ng Kalihim, si Chu Sam ay punong-puno ng kumpiyansa na pumunta sa bahay ng mga Chu upang pag-usapan ang tungkol sa pagpapalawak ng konstruksyon ng pagawaan. Ngunit lahat ay malungkot dahil kulang pa rin ang pera ngayon. Sa pagkakataong ito, biglang bumalik sina Akin at Akay. Nalaman nila na nahihirapan si Chu Sam, dagdag pa ang pagbabayad. Noong nakaraang beses, hindi ako naging patas, kaya sa pagkakataong ito, babayaran ko si Chu Sam ng 2,000 yuan. Kaya sa wakas, mayroon ng pera upang magtayo ng pagawaan. Bumili sila ng maraming bagong kagamitan at umupa pa ng ilang dosenang manggagawa. Parang kailan lang, 2 taon na pala ang lumipas mula nang maitayo ang pabrika. Umunlad ang negosyo ni Tio Sam. Hindi lang niya nabayaran ang dating utang na 5,000 yuan, kundi nakabili pa siya ng motorsiklo at kulay na telebisyon para sa nayon. Gabi-gabi, inaanyayahan niya ang mga taga-nayon na manood. Unti-unting nabubuksan ang pinto ng bagong panahon ng telebisyon. Gayunpaman, sina Tio Sam at ang kanyang kasosyo sa negosyo. Nagkaroon ng alitan si Xiao Hu at Xiao Yan dahil sa pag-iibigan. Dahil ampon si Xiao Hu, matagal na rin niyang gusto si Xiao Yan. Pero si Xiao Yan naman ay si Xiao Sam ang gusto. Dahil dito, lalong lumala ang hindi pagkakaunawaan nilang dalawa. Ginamit ni Manager Wei ang pagkakataong ito para magpaalab ng apoy. Niligaw niya si Xiao Hu para magtayo ng sarili nitong negosyo. Pagkalipas ng 5 taon, nagpakasal na sina Xiao Sam at Xiao Yan at nagkaanak. Sumali na rin sina Jian at Kai sa pabrika ng damit. Si Xiao Hu naman ay nagtayo ng sarili niyang pabrika ng sapatos, at si Manager Wei nag-alok ng pakikipagtulungan sa negosyo para sa order na 100,000 pares ng sapatos. Sabi niya, ang dami lang ang kailangan, hindi mahalaga ang kalidad. Kinakailangang may hatid ang mga produkto sa tamang oras. Pumunta si TIUH sa pabrika. Hinihikayat ang mga manggagawa na magtrabaho ng dagdag na oras para matapos sa takdang oras. 5 araw na lang para may hatid ang mga produkto. Pagkatapos makumpleto, dodoblehin ang kanilang sahod. Ika-25 ng Disyembre taong 1991. Bumagsak ang Unyong Sobyet. Mukhang walang kinalaman ito sa mga ordinaryong tao. Ngunit ito ang ikinababahala ni TIUH. Ang 100,000 pares ng sapatos ay naipit sa hangganan dahil napakasama ng kalidad ng produkto. Hindi niya ito maasikaso sa loob ng bansa. Dagdag pa ang sahod ng mga manggagawa at ang mga utang sa pagbili ng kagamitan. Ang tanging paraan para mabuhay ngayon ay ang pagsangla ng ari-arian. Kaarawan ng tatay niya ngayon, at dahil sa pagmamalaki, nagbigay siya ng ginto sa kanyang ama. At agad ding dumating ang mga maniningil ng utang sa kanilang bahay pagkatapos. Ang dapat sana'y masayang kaarawan ay naging pagtatalo.
Alam ng lahat na si Tiyuhing Sam ay isang mayamang amo. Sabi nila gusto rin nilang magpakita ng respeto sa kanya ngayon. Pero si Shaunting Tigre ay may utang na ayaw bayaran, at madalas na hindi mahanap. Kaya napilitan lang akong pumunta rito ngayon. Gusto sanang magalit ni Xiaohu pero sinaway siya ng tatay niya at pinatahimik. Maayos niyang kinausap ang nagpautang at tinanong kung magkano ang utang ng anak niya. Sinabi ng nagpautang na malaki ang halaga. Pagkatapos ay ibinigay niya ang papel na pang-utang kay Xiaosan at tinanong kung tutulungan niya ang pamilya niya sa pagbabayad ng utang. Kukunin na sana ni Xiaosan ang papel na pang-utang nang pigilan siya ni Xiaohu. Sabi niya, babayaran niya ang utang niya. Wala nang kinalaman ang iba rito. Hindi pa rin mapakali si Xiaohu dahil kay Xiaoyan. Kaya syempre, hindi siya hihingi ng tulong kay Xiaoshan. Mas okay na sigurong mawalan ng pera. Para sa kanya, mas mahalaga ang reputasyon kaysa pera. Sa huli, para mapanatili ang reputasyon ni Xiaoshan, binigyan ng grupo ng mga tao si Xiaohu ng 3 araw pa. Pagkaalis ng mga nagpapautang, galit na ibinagsak ng ama ang regalo sa mesa. Dahil umabot na sa ganito, hindi pwedeng magkibit-balikat na lang si Xiaoshan. Kaya't nag-usap sila ni Kai at Shen na bilhin ng pabrika ng sapatos para may pambayad utang si Xiaohu. Pagkatapos, itutuloy nila ang pagpapabuti ng industriya, gagawa ng sapatos at damit. Maghihintay hanggang lumaki ang modelo ng pagawaan. Ibabalik sa kanya ang mga parte na pag-aari ni TIUH. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon ang dalawang kaibigan sa pagbili ng pagawaan sa panahong ito. Pagkatapos, pinuntahan ni TUSM ang nagpautang at nagbigay ng kanyang solusyon. Isinangla ni TIUH ang pabrika sa nagpautang. At pumunta ang nagpautang para palitan ang mga papeles ng sangla kay TUSM. Kumuha ng pera. Ito ay isang magandang bagay na ikinagagalak ng lahat. Ngunit nakalulungkot, nalaman na ito ni Manager Wei. Agad siyang nag-set ng meeting kay Xiaohu at sinabing sinamantala ni Xiaole ang sitwasyon para makuha ang pabrika niya. Sa napakababang halaga. Ang dagdag na langis sa apoy na ito ay nagpagalit kay Xiaohu. Ginamit ni Manager Wei ang pagkakataong ito para sabihin na mayroon siyang magandang business opportunity. At gusto siyang isali. Tuwang-tuwa si Xiaohu, at agad na itinuring na matalik na kaibigan sa buhay niya si Manager Wei. Nang mga sandaling iyon, dumaan si Xiaole at nakita ang eksena. Kinabahan si Manager Wei nang makita siya at agad na sumakay sa sasakyan at tumakas. Tinanong ni Xiaosam si Xiaohu kung bakit niya kailangang makipagnegosyo sa taong iyon. Agad siyang pinutol ni Xiaohu, sinabing binili na ni Xiaosam ang pabrika. Kaya pagmamayari na ito ngayon ni Xiaosam. Dahil hindi sila magkaintindihan, nagkaroon ng pagtatalo. Nang marinig ang komosayon, nagmadaling lumabas ang mga tao sa bahay para awatin sila. Kinabukasan, habang nag-iisa si Xiaosam, bigla siyang nakakita ng bagong oportunidad sa negosyo sa TV. Unang beses na ipapasok sa bansa ang internasyonal na brand na Nidi. Nagkataon din na nasa industriya rin sila ng sapatos at gusto nilang magtayo ng pabrika at pagawaan ng sapatos sa China. Nagkaroon ng ideya si Xiaozhen, bakit hindi na lang gumawa ng parang international brand, at magtayo ng sarili niyang high-end na pabrika ng sapatos. Sabi nga, kapag sinabi, gagawin. Agad niyang binitbit ang kanyang bagahe papunta sa pabrika ng Nidi, sa Suzhou, pero dahil wala siyang sulat ng rekomendasyon. Kahit anong pakiusap niya, hindi pa rin siya pinapasok ng gwardya. Sinubukan niyang tumakbo papasok, kaya hinabol siya agad ng gwardya. Pinigilan siya. Sa mismong oras na yun, may pumasok na kotse sa gate. Nakita iyon ng gwardya kaya dali-dali niyang binitawan ang kamay ng lalaki at tumakbo papunta sa gate. Seryosong iniangat niya ang kamay niya para bumati. Naisip na niya ang gagawin. Samantala, habang tanghalian, pumunta siya sa malapit na karinderya para makausap ang mga manggagawa at alamin ang sitwasyon. Nalaman niya na ang pangunahing namamahala sa pabrika ay isang dayuhan. Karaniwan ay nasa opisina lang ito at may sasakyan na naghahatid sundo. Imposibleng makita siya ng isang ordinaryong tao. Pagdating ng gabi, pagbalik niya sa hotel, nakita niya ang larawan ng namamahala sa isang magazine. Siya yung taong nakita na niya dati sa telebisyon. Tandaan mo ang pangalan at itsura ng kalaban. Kinabukasan, pumunta ka sa kumpanya ng pagpapaupahan ng sasakyan na inuupahan niya malapit doon. Sabihin mong gusto mong umupa ng isang Mercedes-Benz na may driver. Pagkatapos, maghintay kayong dalawa sa gate ng pabrika. Magtatanong ang driver sa iyo kung bakit kayo umuupo ng isang mamahaling sasakyan para lang ay parada sa isang lugar. Napakaaksaya, sasabihin mo, ang mga bagay na nag-aaksaya ay hindi ko gagawin. Bilinin mo ang driver na ituring ka na niyang amo simula ngayon. Nang mga oras na iyon, dumating ang sasakyan ng manager. Inutusan ni SM ang driver na sundan sila. Sabay-sabay silang pumasok sa pabrika at nakita ang mamahaling sasakyan. Pati ang dalawang gwardya noong nakaraang araw ay hindi naglakas loob na tumanggi.
At sa gayon, matagumpay siyang nakapasok sa pabrika. Pagbaba ng dayuhang manager sa sasakyan, mabilis siyang lumapit at nagpakilala. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang malaking negosyante sa Timog. Naroon siya upang matuto at baka sakaling magkaroon ng oportunidad na makipagtulungan sa hinaharap. Ipinasyal siya ng manager sa loob ng pabrika. Para kay Xiao Shen, tila nabuksan ang kanyang mga mata, lalo na sa maliit mong pabrika. Sa tingin ko, wala ring pabrika sa bansa na kasing laki nito. Napagtanto nila na wala pang malaking brand ang China. Kaya naman, hindi rin ito maaabot ang mataas na antas ng automation. Bago sila umalis, iminungkahi niya na maaari kang mag-subcontract sa kanila. Sakto naman na ito ang gusto nila. Kada rating pa lang ng needy sa merkado ng China, ang pinakamahalaga ay palawakin ang produksyon. Ang pagbubukas ng merkado ay mangangailangan ng maraming subcontracting workshops. Ngunit mayroon din silang napakataas na mga hinihingi sa pabrika. Nag-aalala ang direktor na hindi maabot ang standard ang kalidad ng produkto. Siniguro ni Xiao Shan na pag-uwi niya ay pagsasama-samahin niya ang maliliit na pabrika sa probinsya para makasapat sa kondisyon para makipagtulungan sa malalaking brand tulad ng needy. Pagkarinig ng direktor ay agad siyang pumayag. Pumunta ang chief engineer sa opisina ng direktor para mag-usap. Nagtaka siya kung bakit sinasayang ng direktor ang oras niya. Sa mga taong gaya ni Xiao Shan, marami na siyang nakilala. Maganda ang sinasabi pero parang suka ng pusa lang ang ginagawa. Ginagamit lang nila ang imahe ng direktor. Agad na sinabi ng direktor na naisip na rin niya iyan. Gayunpaman, gusto pa rin niyang subukan dahil baka sakaling magtagumpay sila. Mas mura ang sahod ng mga manggagawa sa China kaysa sa ibang bansa. Maraming inhinyero ang nagtanong sa direktor kung hindi ba siya nag-aalala na baka hindi maabot ng mga produkto nila ang inaasahang pamantayan. O kaya naman, sinabi ng direktor na hindi siya sigurado roon. Pero sa huli, ang kumpanya naman ay hindi magkakaroon ng anumang pagkalugi. Kung magtagumpay sila, ang kumpanya ang makikinabang. Kung sila naman ang mabibigo, sila ang magdadala ng kanilang pagkalugi. Ang pinakamasayang ay ang oras ng isang inhinyero. Pinapakiusapan ng direktor na gabayan niya si Xiao Shan. Umaasa siya na magtatagumpay ito. Natutuwa siya sa sinabi ni Xiao Shan. Iyon ang kalamangan ng needy, ang unang malaking internasyonal na brand, pumasok sa merkado ng China. Sa hinaharap, ang China ay magiging potensyal na pagkakitaan. Kung mas maaga silang magsimula, mas mabilis silang kikita. Bumalik si Xiao Shan para makipag-usap sa kanyang dalawang kaibigan. Pakiramdam nilang dalawa na mahirap isama ang pabrika. Maraming sangkot na bagay dito. Mahirap balansehin ang karapatan at kapakanan ng bawat isa. Pero ang tagumpay ni Xiao Shan ngayon ay dahil sa pinaghirapan niya. Siyempre hindi siya sisuko. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Xiao Shan ang lahat ng may-ari ng pabrika ng sapatos at damit sa nayon para kumain. Sabi niya, pahirap ang negosyo ngayon. Grabe ang kompetisyon sa industriyang ito. Lumiliit ang kinikita ng bawat isa. Kaya, pagsamahin natin ang mga negosyo para maging subcontractor tayo ng mga kilalang brand. Mag-subcontract tayo sa mga brand. Tutulungan ni needy ang lahat na malagpasan ng krisis. Umiling ang mga amo at sinabing imposible ito. Iilan lang ang sumang-ayon, mga pagawa ang malapit ng magsara. Hindi pa natatapos magsalita si Xiao Shan, isa-isang nag-uwian ang mga amo. Ang natira na lang ay ang mga masasarap na pagkain. Sapat na ang mga ito para sa isang buwang pagkain nila. Pag-uwi, pinatulog ni Xiao Shan ang anak niya at hindi sinasadyang nakabasa ng kwento. Ang pag-atake ni Xiang Yu sa Julo ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Kapag wala nang ibang mapuntahan ng isang tao, doon lang siya nagdedesisyong sumulong. Kinabukasan, kinuha niya ang lahat ng pera niya. Umabot ng mahigit 200,000 yuan. Pagkatapos, pinuntahan niya ang bawat pagawaan ng damit sa baryo. Hinanap niya ang mga may-ari at sinabing gusto niya silang dalhin sa susyo para maglibang. Sasagutin niya ang lahat ng gastos sa pagkain, tirahan, at transportasyon. Nang marinig ng mga may-ari ang magandang balita, agad silang sumama sa kanya. Dinala sila ni Xiao Shan para bisitahin ang automated factory ng needy. Nagulat ang lahat nang makita ang ganito kalaking pagawaan. Totoo nga ang kasabihang lumabas sa makipot na balon, para masilayan ang malawak na mundo sa labas. Ang kahihinatnan ng pagwawalang kibo ay parang palakang nakatira sa ilalim ng balon. Pagkagabi, matapos bumalik sa kani-kanilang bayan, nagkasundo ang mga boss na pirmahan ng kontrata para sa pag-iisa ng kanilang mga negosyo. Pinuntahan ni Xiao Shan si Kalihim Hao para humingi ng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Sinabi ng kalihim na susuportahan niya sila ng buong buo. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga boss sa harap ng templo ng pamilya Xiao. Nanumpa si Xiao Shan sa harap ng kanyang mga ninuno na sa hinaharap.
Sama-sama nilang haharapin ang hirap at ginhawa. Nagkaisa ang lahat na ihalal si Xiao Shan bilang direktor ng pabrika. Nang matapos mapagkasunduan, iminungkahi ni Kai na magpakuha silang lahat ng litrato bilang alaala. Nagpadala ang kabilang panig ng chief engineer para mag-inspeksyon. Subalit hindi siya nasiyahan sa mga pasilidad ng pabrika. Pangunahin na ang mga isyu sa fire safety. Halimbawa, maraming tela ang nakakalat sa mga daanan. Walang fire extinguisher sa itinakdang lugar. Walang emergency exit at mga karatula ng bawas paninigarilyo. Bukod pa rito, ang density ng pag-install ng mga kagamitan sa pag-apula ng sunog. Ang sistema ng cable ng automatikong fire alarm system. Ang bilang ng mga exit, lokasyon ng mga makina, at ang distansya ng mga daanan. Ang mga pamantayan sa kalinisan ng mga time clock ay hindi sumusunod sa mga regulasyon. Lahat ng nakarinig ay natigilan. Ito rin ay maituturing na unang aral ni Tiyuhin Sam. Kung gusto nating maging pabrika ng isang high-end brand, di nagtagal, mabilis na natapos ng pabrika ang pag-aayos. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ang dayuhang direktor ay opisyal na pumirma sa kontrata. Paggawa ng kasunduan sa isang high-quality na pabrika ng sapatos at damit. Ito rin ang unang pabrika ng pagpoproseso sa kasaysayan ng China. Lahat ay masaya at excited. Si Xiao Hu lang ang nakasimangot habang binabasa ang balita. Sa balita, sinabi niya na mas matagumpay si Xiao Lei. Mas pinatutunayan lang daw nito na wala siyang kwenta. Hanggang gabi, tinawag siya ni Manager Wei para pag-usapan ang negosyo kasama ang ibang mga boss. Nakakuha sila ng malaking order, halos 10 tonelada. Pero hindi niya alam na ito ay isang pakana ni Manager Wei. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa mga tagagawa ng hilaw na materyales para sa pataba. Sinuhulan ng manager para makabili ng mababang kalidad na materyales. Si Chief Wei ay labis na nagagalak sa pagtutulungan ng dalawang panig. Gayunpaman, ang pinuno na nakalaya na sa kulungan ay pinupuntirya siya. Kinabukasan, si Xiao Hu ay tumulong sa kanyang mga magulang sa bukid. At saka, gumamit pa siya ng abono mula sa ating pabrika. Ang resulta, kinabukasan, natuklasan ng kanyang mga magulang na patay na ang lahat ng gulay sa bukid. Sa buong buhay nila bilang magsasaka, hindi pa nila naranasan ang ganitong sitwasyon. Hindi matanggap ng ina ang nangyari kaya inatake siya sa puso at bumagsak sa lupa, bagamat dinala agad sa ospital para magamot. Ngunit sa huli ay hindi na naisalba at pumanaw na. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natuklasan ang problema sa pataba ni Xiao Hu. Galit na sinigawan ni Xiao Yan si Xiao Hu dahil sa pataba niya. Kaya lahat ng pananim na pinaghirapan ng mga magulang niya ay namatay lahat, at dahil dito inatake sa puso ang kanyang ina at namatay. Hindi makapaniwala si Xiao Hu kay Xiao Shan kaya hinailan niya ito para imbestigahan ang nangyari. Pagsapit ng gabi, dumating ang dalawa sa pabrika ng pataba. Agad silang pumunta sa opisina ng purchasing manager at sinugod ito ni Xiao Hu. Nang sinubukan pang magsinungaling ang manager, sinuntok ulit siya. Pagkatapos malaman na may namatay na, sinabi na niya ang totoo. Lahat ng ito ay inutos ni Supervisor Wei. Pagkatapos, humanap ang dalawa kay Supervisor Wei. Nakita ito ng manager at dali-daling tumawag sa kanya. Labis na nagulat si Supervisor Wei nang malaman ang balita at dali-daling nag-impake para tumakas. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang leader ng mga gangster. Natatakot na sinabi ni Supervisor Wei na may emergency siya, at sinabing bukas na lang sila mag-uusap. Agad hinarang ng leader ang pinto at tinutukan ng armas si Manager Wei. Sabi niya, noong unang dating niya sa pabrika ng tela, ikinulong siya, at doon niya nalaman na si Manager Wei ang tumawag sa mga pulis. Habang nakakulong, binugbog siya ng husto hanggang sa malumpo. Iniwan din siya ng asawa niya. Dahil lumpo na siya, hindi na siya makapagtrabaho at hirap na siyang makakain araw-araw. Wala na siyang mawawala ngayon. Kapag nasa bingit na ng kamatayan ng isang tao, kahit ano ay gagawin niya. Halos maihina sa takot si Manager Wei. Dali-daling binuksan ang bag at bumungad ang sandamakmak na pera sa loob. Nang makita ito ng leader, kumislap ang kanyang mga mata. Sinamantala naman ni Chief Wei ang pagkakataon para lumaban. Nagpambuno sila sa sahig at sa huli, nasaksak ni Chief Wei ang leader. Nang makita ng leader ang dugo, nagalit ito ng husto at tinangkang patayin siya. Sakto namang nakarinig sina Xiao Hu at Xiao Shan ng ingay kaya sinipa nila ang pinto at pumasok. Pagkakita sa kanila, agad silang tinutukan ni Chief Wei ng kutsilyo. Ngunit biglang sumugod ang leader at yamakap sa kanyang paa. Isiniwalat nito ang lahat ng sikreto, ang pagnanakaw niya sa pabrika ng tela at ang pagharang niya sa daan. Ang pagbugbog sa dalawang magkapatid ay iniutos ni Hepe Wei. Nang malaman ni Xiao Hu ang katotohanan, nawala siya sa katinoan. Idinikit niya ito sa sahig at binugbog ng husto. Kung hindi napigilan ni Xiao Shan sa oras, baka napatay na si Hepe Wei. Sa huli, si Xiao Hu ay sinentensyahan ng 5 taong pagkakulong dahil sa pagbebenta
ng pekeng pataba. Si Hepe Wei ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong. Matapos ang pangyayaring ito, natanto ni Xiaohu ang kanyang pagkakamali. Pinagpalakas loob ni Tio SM ang nakababatang kapatid na maging matapang at bumangon. Pagkalipas ng 5 taon, magtutulungan ang magkapatid para muling magsimula ng negosyo. Bukod pa rito, hinihintay siya ng tatay at ng buong pamilya. Umiyak si Xiaohu, nagsisi siya sa mga nagawa niya. At sa wakas, natapos na rin ang lahat. Di nagtagal, pumirma ang Estados Unidos, Canada, at Mexico sa North American Free Trade Agreement, para itong isang kidlat na tumama sa industriya ng pagmamanupaktura sa bansa. Ang mga pabrika na may mataas na kalidad ang unang nakaranas ng hirap. Direktang kinakansela ng NIDI ang lahat ng mga order ng kontrata. Walang order. Ibig sabihin, Luigi, para bang nakaupo sa ibabaw ng nagbabagang uling ang lahat. Mabilis na nagpunta si Xiao Zhan sa punong tanggapan ng NIDI sa Suzhou. Ngunit laging nagdadahilan ang direktor para hindi makipagkita sa kanya, na ikinagalit niya ng labis. Hindi sinasadyang nakita ito ng punong inhinyero. Pagkatapos niyang maunawaan ang buong kwento, kusang loob niyang dinala si Xiao Zhan sa isang tabi para makipag-usap ng sarilinan. Sabi niya, hindi rin daw niya maintindihan ang tiyak na dahilan. Ngunit tila kulang sa tiwala ang mga dayuhang negosyo sa pananaw ng kalakalan ng China. Gusto pa nga raw ilipat ng kumpanya ang main factory nila sa Mexico para makakuha ng tax exemption. Sinabi ni Xiao Shan ang pagkadismaya niya sa kanya, dahil hindi tumupad sa usapan si NIDI. Nitong mga nakaraang panahon, lahat ng tao sa pabrika ay nagsikap ng husto sa kanilang trabaho. Kontento rin naman ang NIDI sa mataas na kalidad ng produkto nila. Isa pa, pumirma na rin sila ng long-term contract. Tinanong siya ng chief engineer kung may tiwala ba siya sa produkto niya. Sumagot si Xiao Shan na ang pabrika niya ay may mahigit 10 shareholders. Libo-libong manggagawa ang handang ipagtanggol ang reputasyon ng pabrika kahit buhay pa nila ang kapalit. Kung sinabi yan ng punong inhinyero, walang problema. Ang China ay isang bansang may batas, kaya kahit ang AI ay maaaring gumamit ng armas para ipagtanggol ang sarili nilang mga karapatan. Mabilis na naintindihan ni Xiao Shen ang ibig niyang sabihin. Nagtiyaga siyang maghintay hanggang gabi at sa wakas ay nagtagumpay na makita ang direktor. Sa pagkakataong ito, napilitan na lang siyang makipag-usap sa kanya. Pero mariin niyang sinabi na ang desisyon na wakasan ng kontrata ay galing sa punong tanggapan. Siya mismo ang nagsabi, wala kayong karapatang magdesisyon. Patuloy siyang nangangatwiran. Pero parang wala lang sa kanila. Kung ganoon, wala siyang magagawa kundi magalit. Sinabi niya sa direktor ng pabrika nila na wala silang kahit anong pagkakamali sa paggawa ng dekalidad na produkto. Bigla na lang silang tinanggalan ng kontrata ng NIDI. Maituturing itong paglabag sa kontrata. Ang NIDI ay isang malaking kumpanya na kilala sa buong mundo, samantalang sila ay isang maliit na pabrika lang sa probinsya. Pero sa harap ng batas, pantay-pantay lang silang dalawa. Kung magpapatuloy ang NIDI sa paglabag sa kontrata, maaari silang gumamit ng legal na paraan. Para protektahan ang kanilang mga karapatan, ipaglalaban nila ito hanggang sa huli sa kasong ito. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya at umalis. Natakot ang direktor, kaya tinawag niya si Xiao Shan para bumalik para pag-usapan nilang dalawa ang problema. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 taon. Si Xiaohu ay tuluyang nakalaya, sinundo siya ng 3 magkakapatid. Matapos ang ilang taong pagbabago, mas pamayat siya. Sabi ni Xiao Shan, hintayin muna nilang makapag-adjust siya. Pagkatapos, silang 4 ay magkasamang magnenegosyo. Tinawag ni Xiao Shan ang pagpupulong ng lahat ng mga shareholder. Pakiramdam ko hindi na pwedeng magpatuloy sa paggawa ng mga produkto para sa malalaking brand. Hindi lang dahil pwedeng itigil ng kabilang panig ang pakikipag-ugnayan anumang oras. Mas importante na napakaliit ng kita. Ang malalaking brand ay umaasa sa impluwensya ng kanilang brand. Kinukuha nila ang lahat ng trabaho sa labas hanggang sa maging tapos na produkto. Sa huli, kumikita sila ng napakalaki. Sa kabilang banda, ang mga pabrika na gumagawa ng mga produkto tulad nila, ginagawa ang pinakamahirap at nakakapagod na trabaho, pero kumikita ng pinakakaunting pera. Kaya nagdesisyon si Chu Sam na magbago sa modelo ng pagbuo ng sariling brand. Pero ito ay isang napakadelikadong landas. Walang kahit sinong stockholder dito ang handang sumugal. Kahit ang dalawang magkapatid ay hindi rin sumang-ayon. Sa huli, hindi pa rin ito naisa sa katuparan dahil padami ng padami ang mga order ng NIDI. Araw-araw ay overloaded ang pabrika at palaging nagkakaroon ng brownout. Noong una, walang pumansin dito. Ngunit ngayong gabi, bigla na lang nagliyab ang mga cable. Nang makita ito ni Hu Tao, tinangka niyang patayin ang kuryente para maapula ang apoy. Pero may problema rin sa linya ng kuryente kaya nakuryente siya, nawalan ng malay, at bumagsak sa sahig. Hindi nagtagal, kumalat na ang balita ng sunog sa telebisyon. Mahigit kalahati ng gusali at mga kagamitan ng pabrika ang natupok ng apoy. Namatay si Qin sa sunog. Wala na ang negosyo ng magkakapatid. Haharap ang pabrika sa pinakamadilim nitong panahon.
Tinawag ni TUSM ang isang pagpupulong sa kumpanya. Opisyal nang sumali si TIUH bilang shareholder. Dahil sa sunog, wala nang sapat na puhunan ng lahat. Para makapagtayo ng bagong pabrika, ang tanging paraan ay ang muling itayo ang brand. Bumoto ang lahat sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Ang mga tatutol ay mag-withdraw ng kanilang puhunan at aalis sa kumpanya. Pagkatapos, nagtulungan silang lahat para muling itayo. Mula sa simula, inanyayahan pa ni Tiyuhin SM ang isang mahuhusay na tao. Nagaya ni Chief Engineer na nagtrabaho sa kumpanya ayon sa sinabi niya. Ang pakikipagtulungan sa mga dayuhan ay hindi kasing ganda ng pakikipagtulungan sa mga kababayan. Sama-samang nagsikap ang mga mamamayan, at mula noon ay nagsimula na ang Tiyuhin SM sa pagtatayo ng kanilang tatak. Subalit, hindi nagtagal ay may mga suliraning lumitaw. Kakasimula pa lamang, ngunit ang unang batch ng produkto ay mayroon ng problema. Lahat ng 5,000 pares ay may parehong problema. Nagkaroon ng aberya kapwa sa produksyon at sa kalidad ng pagsusuri. Hindi sinunod ng mga nagmolde ang mga espesipikasyon habang nagsasagawa ng pagmumold. Hindi sinuri ng quality control ang mga natapos na produkto ayon sa pamantayan. Kaya, ito ay isang aksidente sa produksyon. Ngayon, hinihintay ng mga ahente at mamimili sa Shanghai ang sagot mula sa kumpanya. Kailangan nilang bigyan sila ng solusyon. Bukod pa rito, ang huling batch ay naipamahagi na sa 5 probinsya. Nang makita ang grabidad ng problema, agad na inutos ni Xiaosan ang pagbawi sa lahat ng produkto. Kasabay nito, mahigpit niyang pinuna ang mga departamentong sangkot sa insidenteng ito. Mahigpit niyang tinawag ang lahat sa kumpanya. Sinabi niya na ang mga paninda sa likod niya ay nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Ngunit nagkaroon ng problema sa kalidad. Ngayon, kahit na kailangang magdusa ng pagkalugi, kailangan pa ring akuin ng kumpanya ang responsibilidad. Hiniling niya sa lahat na tandaan ang insidenteng ito. Hindi na dapat mangyari ang anumang pagkakamali. Pagkatapos niyang sabihin ito, isa-isa niyang itinapon ang mga sapatos sa loob ng Hilingen. Ginamit niya ang paraang ito para ipakita ang kanyang determinasyon. Gusto niyang maintindihan ng lahat na ang kalidad ang buhay ng tatak. Tahimik na umalis si Kai nang makita niya ito. Pinuntahan niya ang bayaw niya at nalaman niyang isa pala itong quality control inspector. Nakapasok siya sa trabaho sa pabrika dahil sa koneksyon niya. Pero hindi siya nagseryoso sa trabaho, kaya nagkaroon ng ganito kalaking problema. Pero hindi niya namamalayan ang pagkakamali niya, kung gaano kalaking perwisyo ang idinulot niya sa kumpanya. Nagawa pa niyang sabihin na kakaltasan siya ng kalahating taon na sweldo ng pabrika. Humingi pa siya ng awa kay Kai. Pagkatapos, pinuntahan ni Kai ang grupo ng mga mamimili. Iminungkahi ang parusa na 2 buwang sahod para sa mga taong may pananagutan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Engineer Ta. Sinabi niya na ang uri ng parusa ay nakasaad na sa mga panuntunan ng kumpanya. Sinabi ni Kai na masyadong mabigat ang parusa. Kung papatawan ng parusa ng kalahating taon, hindi malalaman ng mga manggagawa kung paano sila mabubuhay. Bukod pa rito, lahat sila ay mga kababayan mula sa parehong nayon. Si Kai, batay sa kanyang antas, ay umaasang makikipag-usap kay Engineer Ta. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Chu Sam at Chu Ho. Sinabi pa nga niya na susuportahan niya ang desisyong ito. Ikinainis ito ni Kai, akala niya ay magkapatid na sila. Pero sinabi ni TUSM na tinutulungan niya ang tagalabas. Ang totoo, hindi naman nagbago ang iniisip niya. Nanatili pa rin ito sa antas ng pakikitungo bilang magkaibigan. Para siyang taong hindi kayang gumawa ng malaking bagay. Sa huli, nag-away sila at umalis si Kai na hindi masaya. Pagkatapos nito, napagtanto rin nila ang malaking problemang umiiral sa loob ng kumpanya, ang komplikadong relasyon ng trabaho at pamilya. Ang kailangan ngayon ay reforma sa loob. Pero si Xiaosan ay maawain, hindi niya kayang maging istrikto. Kinabukasan, nagkamali na naman si Kai. Nakalimutan niya ang order ng kliyente mula sa Europa, kaya kinansela nila ang order. At siya, tulog pa rin. Malapit ng tanghali nang pumasok siya sa trabaho. Nang malaman niya ang tungkol sa order, parang wala lang sa kanya. Hindi na mahalaga ang problema. Nagalit si Xiaosan. Pinapanagot niya si Kai sa lahat. Inisip ni Kai na gusto na siyang tanggalin ni Xiaosan. Kaya galit siyang umalis. Pagkaalis ni Kai, inutos ni TUSM sa kanyang mga tauhan na agad na ipatupad ang pagbabago. Kinabukasan, may mga nakapaskil na anunsyo ng muling pagtatalaga ng mga gawain. Malawakang pagpapaalis ng mga empleyado. Ang mga veterano, ang unang tatanggalin. Basang-basa ni Kai ang anunsyo at lubos na nagalit. Akala niya, tiyak na siya ang target nito. Tama nga, siya ang unang inasikaso ni TUSM. Bukod pa rito, tinanggal siya sa pwesto bilang sales manager, at ginawang isang ordinaryong sales representative lamang. Labis na nagalit si Kai. Sabi niya akala niya matatanggal lang siya sa trabaho.
Hindi niya inaasahan na ibababa pa ang posisyon niya kaya nakakahiya. Sagot naman ni Xiao Shan, binigyan na niya ito ng maraming pagkakataon. Sa mga nakaraang taon, maraming pagkakamali ang nagawa niya. Pero hindi niya ito sinisante kahit na-cancel ang mga order dahil sa pag-inom niya. Nakalimutan daw nitong pinahingi siya ng tawad ni Xiao Shan sa mga ahente para magbigay ng solusyon at ayusin ang problema. Pero hindi niya ginawa. Madalas itong umabsent, pabaya sa trabaho, at lahat ng responsibilidad ay ipinapasa kay Xiao Shan. Ang bawat salita na sinabi mo ay may katwiran. Kaya si Kuya Kai ay hindi nakapagsalita, nagpakita siya ng pagmamalasakit at sumigaw. Sinabi niya na ang anunsyo ng reforma sa kumpanya ay nakatarget sa kanya. Kailangan niya ng prestihiyo, hindi niya kailanman tatanggapin. Ang katotohanan siya ay mula sa isang business manager ay naging isang ordinaryong manggagawa. Frank kanyang sinabi na magre-resign siya. Dati, si Tio Ho ay nakaranas ng mga kahihinatnan. Dahil lamang sa pagnanais na mapanatili ang prestihiyo, ngayon ay si Kuya Kai rin ang ganoon. Pagkatapos mag-resign ni Kuya Kai, lahat ng shareholder ay hindi na mapakali. Natatakot sila na madamay din sila. Sinubukan ni Xiao Shan na magpaliwanag. Kahit magbitiw siya, makukuha pa rin niya ang mga karapatan at benepisyo. Katulad ng ibang shareholders, ililipat lang niya ang kanyang posisyon sa taong may kakayahan. Gayunpaman, hindi pa rin pumayag ang mga shareholders. Pagkatapos, dumating ang isang tiyuhin ni Xiao Shan sa kumpanya. Siya ang nakatatanda sa pamilya Xiao. Sinabi niya kay Xiao Shan, sa mga nagdaang panahon, buong puso kang naglingkod para sa kumpanya. Para sa lahat ng empleyado, nag-iwan ka ng impresyon sa puso ng mga shareholders. Pero ngayon, mahigpit kang nagsasagawa ng panloob na reforma. Ibig sabihin, hindi niya iniisip ang malalaking shareholder ng kumpanya. Kayong dalawa ay nagtatalo ng husto, si Tito Xiao, bilang nakatataas. Siyempre, kailangan pa ring panatilihin ang kanyang dignidad. Pero sa totoo lang, isa lang siyang ordinaryong walang silbi. Sanay na iginagalang siya ng lahat. Palagi niyang iniisip na mayroon siyang sapat na karapatang magbigay ng mga walang pananagutang komento. Ito rin ang karaniwang problema sa halos lahat ng matatanda. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mayabang siyang umalis. Kinabukasan, dinalaw ni Xiao Shan ang matandang lalaki ng pamilya Xiao. Gusto kong marinig ang iniisip ng matanda. Gumagamit siya ng mga salita para palihim akong kutsain. Sinabi niyang tinatawid ni Tio SM ang tulay at saka tinatanggal ang mga tabla. Marami siyang paliwanag, pero ayaw niyang umintindi. Iniisip niyang ang reforma ay isang pagtataksil. Hindi na siya bagay sa bagong panahon. Sabi niya, kung buhay pa siya, poprotektahan niya ang kapakanan ng lahat. Pinatigil niya si Tio SM sa pagreforma ng kumpanya, pero wala na siyang kapangyarihan sa korporasyon. Pagkabalik ni Tio SM, nakipag-ugnayan agad siya sa isang dayuhang consulting firm sa kumpanya ng banang 3 buwan para alisin ang lahat ng kasalukuyang paghihirap. Matapos malampasan ang maraming paghihirap, nagbago ang imahe ng korporasyon. Pagkalipas ng 2 taon, matagumpay na nailista ang korporasyon sa stock market. Sa Hong Kong, si Xiao Shan, na nagsimula sa negosyo sa edad na 25, ay sa wakas ay tinatamasa ang mga bunga ng tagumpay. Bukod dito, ipinapahayag din ng listing na ito ng stock na opisyal nang dumating ang panahon ng paghihigpit para sa mga negosyong Chino. Binuksan ng China ang isang panahon ng mabilis na pag-unlad. Ang kumpanya ni Xiao Shan ay nagpondo ng 5 milyong-milyon para sa sistema ng edukasyon. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ang matagumpay na paglulunsad at paglilista. Isang estratehikong hakbang ito sa pag-unlad ng kumpanya. Mahigpit na susundin ng kumpanya ang mga regulasyon sa paglilista. Maingat na gagamitin ang nakalap na pondo upang mapahusay ang operasyon ng kumpanya at makamit ang magagandang resulta para sa mga shareholder at sa lipunan. Mabuhay ang mag-asawang Tio SM. Taos-pusong binabati namin kayo sa inyong tagumpay dahil sa inyong pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Pagkaraan ng 15 taon, ipinagkatiwala na ni Tio SM ang kumpanya sa kanilang anak, at saka ang sarili kong pagreretiro at pag-enjoy sa pagtanda.